Nawa ang iyong kaharian ay mapasa aking kabuuan. Nawa ang iyong kapangyarihan ay masiwalat sa aking kabuuan, sa lupa at sa mga langit. Bigyan mo ako ngayon ng aking aral upang makilala ko ang aking mga kamalian at ang karunungan. At huwag mo akong ipahintulot sa tukso at kagulumihanan, kung hindi ilayo mo ako sa mali. Dahil sa iyo ang kapangyarihang nasa aking kabuuan, ang kapangyarihan at ang karunungan magpakailanman. Siya nawa. Mein Geist, der du bist in Alma, dein Name sei geheiligt, dein Reich definiere sich in mir, deine Kraft entfalte sich in mir auf Erden und in den Himmel. Ein tägliches Brot gib mir heute, so ich erkenne meine Schuld und ich erkenne die Wahrheit. Und führe mich nicht in Versuchung und Verwirrung, sondern erlose mich vom Irrtum, denn dein ist das Reich in mir und die Kraft und das Wissen in Ewigkeit. 7 Affirmations, also in German. Ich lebe in Liebe, ich lebe in Frieden, ich lebe in Freiheit, ich lebe in Harmonie, ich lebe unbeschwert, ich lebe in Gesundheit, ich lebe in Freude. Okay, that's it. I wonder what this, okay, it says, I guess we'll start, let's just say, through this process, the mental fluidal powers situated in the human body are deposited in the skeleton, which, with the yarn, is then buried in a suitable vise, and thus also remains preserved. So they have a different way, I guess, of the preserving. It's not. I think it's, if I recall right, it's like a cold burning. So it preserves the skeleton in a different way. Okay, the question is, then something was falsely understood. Answer, the whole thing, therefore, always has something to do with the back connection to the mental fluidal powers which were stored previously, which are then indeed still present at the time point when the spirit form newly reincarnates, together with the incarnation of the consciousness block, in which case a new personality also then co-incarnates. Only then can back connections come about. If the mental fluidal powers have dissipated or have been destroyed, however, then a back connection can no longer be established. So question, now, if it is assumed that a human being now lives in Europe and in the next life in Asia, that is surely a huge distance, is it not? Can manifestations still be called forth via stored mental fluidal powers or mental evolutive back connections there? Answer, the distance has absolutely no relevance. The planet is not so large that the distances would be relevant. Question, the distance does not play a role? Okay. Answer, the distance would have to exceed 3 light seconds because back connections to stored mental fluidal powers can be manifested or used over this distance. And the next question, and this works via the subconscious? Answer, the whole thing works via the subconsciousness. But if the human being is highly enough evolved in his or her consciousness-based evolution, then he or she is able to do that also quite consciously. Question,
Does the subconsciousness simply attract these powers via the storage banks? Answer. With regard to back connections to formerly stored mental fluidal powers, the storage banks play no role. The subconsciousness of the human being works with impulses, which it fetches from the storage banks, or it is simply struck by the impulses from the storage banks, as well as in an unconscious wise from the material consciousness and its unconscious. With the corresponding impulses, the subconsciousness begins to work and brings forth back connections to impulses of former existences via the information that is stored in the storage banks. This means that the connection consists only therein that the information impulses stored in the storage banks from the former existences of the same personality line can be used. When the subconsciousness attracts or actuates the formerly stored mental fluidal powers of the former personality in the form that it brings forth a connection to the old mental swinging waves, then it can use the stored swinging waves and pass them on to the consciousness, through which this then involves with the entire mental block. Under circumstances that can relate back to 6, 7, 10, or 12 lives, or even more. Therefore, it is not only the last life, but it can be several former lives, because the mental fluidal powers only very slowly dissipate from an object, from spaces, from places, or from a skeleton. These stored mental swinging waves, energies, and their powers can be perceived by every normal human being who has a strong sensitivity and a pronounced fine feeling. If, for example, he or she picks up bones in his or her hand, whether these are from an animal or from a human being, that does not play a role. If the sensitivity and the fine feeling are given, then it is perceived that a foreign power radiates from the bones. There's also certain timidity which appears when a really sensitive human being touches such a bone. The subconscious of the human being works with impulses, which is purchased from the stored bank or simply stocks by the impulse of that unconscious wise from useful impulse. When the subconscious attacks or activates a formerly stored mental. Parang sabi niya dito, when the subconsciousness attracts or actuates the formerly stored mental fluidal powers of the former personality in the form that it brings forth a connection to the old mental swinging waves. Then it can be used, the stored mental swinging waves, and pass them on to the subconsciousness, which then evolves with the entire mental block. Medyo malalim when the subconsciousness attacks or activates a formerly stored mental. Pangsabi, does the subconsciousness simply attract these powers via storage bank? So may sinasabi ito, when yung subconsciousness attracts or activates the formerly stored mental fluidal powers, kumbaga sa kanya to, of the former personality in the form that it brings forth connection to the old mental swinging wave, then it can use the stored mental swinging waves and pass them onto the consciousness, through which this can evolve the entire mental block. Okay, siguro pag yung new personality is pumunta doon sa lugar nung old na personality namatay, mapapakinabangan niya yung mga na-deposit doon na swinging waves sa mga bagay-bagay na naiwan. So, meron akong nabasa sa contact reports na given yung tawag dito,
yung pamilya, yung family tree, minsan may mga occurrence na may mga ilang generations, yung kunyari, yung grandfather na matay, meron silang ancestral home, yung grandfather na matay. Mga ilang generations, sabihin natin mga 3 generations, na minsan nare-reincarnate ulit yung creation energy form doon sa family tree na yun. So, as a person na bagong personality, pag pinuntahan niya yung ancestral home na without knowing na nanggaling pala siya doon, na former ano pala siya doon, resident, to the power of the subconsciousness, pag pupunta siya doon, may lingering effect, may familiarity siya doon sa places na yon. Kasi yung old personality niya is may naiwang mga deposited na swinging waves. So, it will help daw, sabi, the connection of the old mental swinging waves, then it can use the stored mental swinging waves and pass them on to the consciousness through which this then evolves the entire mental block. Under circumstances that can relate back to 6, 7, 10, or 12 lives even more, o sa mga ilang generations pwede. Therefore, it is not only the last life, but it can be several former lives because the mental fluid powers only very slowly dissipate from object, from space, from places, or from skeleton. These stored mental swinging waves, energies, and their powers can be perceived by every normal human being who has a strong sensitivity and pronounced fine feeling if he or she picks up. So, aside doon sa tao na yon na meron siyang family tree, belong siya doon sa ancestral family tree na yon, na meron silang ancestral place or malawak yung lupain nila na doon laging nare-reincarnate yung creation energy form niya by, di ko alam kung by luck ba or by certain conditions, doon yung lineage na dumadaan siya, ganon. Maano niya yun, mapaperceive niya yung singing waves na yun, na kanya yun, yung mga former personalities. Meron naman din exceptions na pag sensitive, sabihin natin yung tawag yung mga mediums ata, meron silang ano na sensitive sila na ano nila yung mga bagay-bagay na yan, yung mga mental fluidal powers na yan, parang nakakaano sila ng tagap sila ng ano dyan is parang ang pag-aalam ko, correct me, yung sa mediumship, yung hindi lang sa mediumship, yung mga ano tawag dyan, mga clairvoyance na pag pumunta sila sa isang lugar, may gusto silang isolve na parang answer about kung may nangyaring crime or something na ganon, is pupunta sila dun sa pinangyarihan ng lugar. And then parang nagkakaroon ng flashback. Kung ano yung nangyari, ganon-ganon, nakikita nila, ganon-ganon. Perceive nila kasi nandoon yung stored mental fluidal powers ng mga taong involved. Yeah. Yun lang kaintindi ko. Yeah, So, ganun nga yung sa mga medium. Pero meron akong comment dito. Kasi dito nakalagay sa sinabi niya na yung mental daw fluidal power natin nade-dissipate sa object, space, at kahit sa skeleton. Ganun naman pala, nade-dissipate naman pala sa skeleton in a certain time. Ba't Mm. dinidiscuss pa natin na how important na to preserve the skeleton? Akala ko ba even how many years yun yung skeleton ang kukuhanan natin ng na something. Nasi- O Mm-mm. bakit naman sinabi dito na nadi-dissipate din naman pala siya in the long run? Yung pinakaluma, Oo. kaluma ang talagang ano na siya, parang kumbaga sa pabango, parang wala na siya masyadong amoy, yung mga later bones. Pero yung mga current na mga bones down to the ilangan siguro mga 4
mga four personalities. Medyo malakas pa ang ano nun, yung singing waves. Pero the further na malayo na, yun parang dahan-dahan nawawala na yun, parang mahina na yung ano nun, yung singing waves. Tapos pag yung ano tawag dito sa mga previous lesson natin, pag may mga lesson na yung bagong personalities na parang nag-graduate na siya, alam niya na yung lesson na dapat niyang ma-learn. Yung mga succeeding bones na yun o yung mga previous personalities na yun, hindi niya na kailangan. Kasi na-learn niya na parang sabihin natin about mathematics or something ganyan or ano yung mga hobbies na gusto niya or talents, parang by standard means, yung pinaka-basic. Nakuha niya na-learn niya na. Hindi niya na kailangan yung mga swinging waves ng mga long back ng previous bones. Parang wala nang use sa kanya. Ang magiging use na lang sa kanya yung mga currently na mga siguro hanggang mga 5, 6, siguro hanggang 7 ganyan. Pero yung mga mahaba, hindi na. Paano kung hindi ka pa reincarnated by that time na, halimbawa na, ah, hindi ba pwedeng 1,000 years din na bago ka ma-reincarnated? So, kumbaga, sa tagal din, madidissipate na yung skeleton mo. Yung ano sa atin, kung hindi tayo overpopulated, yung rules ng reincarnation, hindi naman umaabot ng thousands of years bago tayo ma-reincarnate. Parang 1.5 ba yun? 1 point something. Kunyari, namatay tayo ng age of 80. Yung 80 na yun, ita times natin ng 1.5 something. 1.5 o 1.6. Tapos kung anong magiging result nun, yun yung time na marireincarnate yung creation energy form. So merong space na hindi abot ng thousands of years, parang hundreds lang para babalik tayo ulit. However, yung sa sinasabi ngayon sa overpopulation, hindi na sa thousands of years, parang mga 10 years lang, balik ka na. 5 years, balik ka na. Pero may side effect yun, parang hindi normal yun. Parang imbis na ma-assimilate mo yung mga dapat na makuha doon sa personalities mo, hindi siya na-assimilate, parang hindi pa nada-download lahat, kinukuha na yung creation energy mo para ilagay ulit sa isang container, isang katawan ng human. Ganun. So Or hindi siya i-reinstate mo hindi nga siya yung concern mo. hindi siya abot tita yung sabihin niyo pong tita, ma-reincarnate siya mga next 1,000 years, ganon. Yun ba? Tama ba? Hello? Yung mga ganoon na, na in a year. Merong natutulog ng matagal. Kunwari, galing siya sa advanced na planet or dati siyang age-wish na ang technology o culture or learning level ng nakaraang panahon ay masyadong mataas. Nung mamatay siya, nagkaroon ng, sabihin natin na destruction ng Atlantis, ng Mu, yung level ng evolution ng spirit niya hindi lalabas agad-agad. Later na pag bumalik ulit sa level ng technology o wisdom o ano yung condition ng civilization ng planet at doon angkop ang pagpatuloy ng evolution yung level ng spirit niya, tsaka lang siya babalik. Yun ang isa sa exception. Uh, Otherwise, di natin alam yung iba kung tawag dito. Iilan lang sila kasi karamihan halos pare-pares naman ng maliban lang doon sa mga ibang leaders. Sa mga ibang leaders nga, may mga nakapossess sila na or meron sila mga gamit na mga beamship o mga kung ano-ano panahon o tao lang na doon ni Odemion. Pero ang sabi sa material, nandito na sila ngayon at nagpa-participate na. I just don't know kung which part doon technology ba or yung evolution ng spirit niya angkop na sa panahon natin or meron na yung certain parameters na tawag dito yung condition ng planeta natin nakaka-relate na yung CE at meron na siya mga essence ulit na mapag-aralan o matutunan para patuloy yung evolution niya. Thank you.
Thank you po. Si Kuya John, merong gusto siyang i-share kanina. Oo, ano ba yung concern mo doon sa word na dissipation? What do you want to understand? Dissipation or whatever. Ano yan? Ang equivalent niyan, uploading. Kumbaga sa computer, nag-a-upload pa ang skeleton mo for some time. It may be 1,000 years bago ma-fully upload. So kung uploaded na, equivalent yun sa dissipated. Wala, ubos na yung dapat na iakyat from the bones. Uh, however, however, kung halimbawa kasi yung 10 years, 10 lifetimes ago, took you about 1,000 years, malamang yun, fully uploaded na. Yung 9 lifetimes ago, maring partially uploaded pa lang. So ikaw na nandito sa latest life, ma-access mo yung laman ng skeleton which is partially uploaded if need be. So kahit pa yan partially dissipated, may makukuha ka pa rin. Pero dun sa totally uploaded na, wala na. Ang susunod na source mo nun, storage bank. Maliwanag ba yung pagkapaliwanag ko? Sige po, tag dito, medyo nawala kasi yung sinesharing ko eh. Uulitin ko ulit yung setup. Discuss muna po kayo. Richie, mag-discuss muna kayo kasi tag dito nawala na yung page no. Okay. Yung page, sige. O baka may mga tanong yung iba. Tita Cynthia, maybe you have some questions regarding the topic. No, just that just to reiterate, I think it all depends on your level of evolution. Say, for example, if well, like for example, should our planet be destroyed, right? Earth should be destroyed, hopefully not. But if it does, then we'll have to. Our souls are kind of like magnetic. It'll go to the area that has the level of evolution that can support the level of life that we need, like a human being form, for us to be able to reincarnate there. So it could be elsewhere within, for the closest form that's within our universe, or galaxy that's at the same level of our vibration or level of evolution. So that's what I know. Because one time when this was still at the very beginning when Guido Moosbrugger, he's the one that rose and yet they fly, like the right hand man of Billy. And we posed the question because we were lucky enough to have him one time when he was about to give a presentation in Las Vegas. And then this was the hotel, and we asked him, because they had to get rid of one of those forces, what would happen also if they had to eradicate in there was a being, I forget what his name was, that was causing a lot of trouble. Anyway, yeah, so that question was posed, and that was the explanation. We would have to, that's why it's important for us not to destroy our planet, because this is like our school, this is where we're learning. And if we destroy it, then we'll have to wait until such a time where we can reincarnate close to the level that we were at. It has to be able to support the kind of being that that our soul, that our spirits can innovate. That's it. Meron din yung si Gilgamesh. Uh-huh. He has Yeah.
I think he has a lifespan of maybe 1,000 or 50,000, something like that. Right. Since he fled here on Earth, and when he reaches when he eventually will find his death, his spirit form will reincarnate here. But uh, because to overpopulation, the 50,000 life lifespan times 1.5, I think it will not be followed. So he will reincarnate quickly, and I think he will have a body of an Earth being with the lifespan of 100 or less than 100 years. But if we are in a good state of normal population, so if Necodemon passes away, that 50,000 years times 1.5, he will reincarnate a long, long time, because that Mm. was the lifespan of his or her former planet. Because there was a catastrophe in their, I think, galaxy or solar system. I think he That's was right. lucky. But His he, whole he was planet was, oh, sorry, his whole planet was destroyed, wasn't it? luckily he was in the space of exploration when the catastrophe happens. I think Oh, that saved him. I see. Yeah. Wow. Yeah. So I'm not sure if it is 50,000 the lifespan of the Gilgamesh, because Gilgamesh. she was still in the time of the Bible times. Already his name was already mentioned there. He's witnessing the events of humanity and still living in our time. I wonder They have the ability if to shape shift. The I ability wonder if to shape shift their. yeah, there are shapeshifters, but I was wondering whether, because in world literature we learn about this, we learn all about like the story of Gilgamesh and Kidu. Did you guys ever come across this? I wonder if that's the same Gilgamesh that's there in Gilgamesh and Kidu. This is during this story that's carried down that even predates this, all the stories that we have in the Old Testament. This comes even before that. All of you Yeah. that are here, try to. I think if you watch the movie, I think it's Zeitgeist. Zeitgeist talks about these things where, all the even all the references to like Easter, all the stuff that Emmanuel went through. This also has gone through before, even before the Old Testament. So you should watch. I think that's a very important documentary that talks about all these interrelationships, even about how religion, came to be. I think it's important so that you'll be able to see the bigger picture about things. Yeah. Question: Is that mainly the case with the bones of human being? And answer: with the animals, it is exactly the same as with human beings. Only there is not very pronounced with the bones of human being, because animals do not have a very pronounced and conscious mental form, but rather only instinctive and drive mental form, which, however, is not yet unknown to the earthly scientists. With the human beings, the mental swinging wave is created fully consciously through the evolution. Therefore, the mental fluidal power is also conditioned accordingly. It is indeed increased in its intensity to the rise of evolution. Sabi dito, yung hayop din, the same thing dun sa human, ano din, di ba? Nakakapag, ano rin sila ng previous lives nila, yung hayop. Parang Oh, meron sila. meron akong Instinctive. Kunwari, mm, um,
Yung tigre, papakita niya lang paano maghanda na matututo na kagad yung mga crab. Yung ibon, i-encourage lang niya yung malaking sisiw na capable of flight na lumundag. Automatic, ma-absorb niya na kagad yung instinctive ano. Alam niya na kagad paano lumipad. Parang inherent yung memory kunwari sa kalit. So yun ang napipick up nila. Instinctive yung mga ano. Parang built-in ba, kumbaga, sa ibang terminology. Thank you. Oh, meron akong kwento, dalawang kwento pertaining to animals, okay? Now, when I used to live in Southern California, we used to take turns kasi having our meetings, the monthly meetings. So, minsan sa San Diego, minsan sa Los Angeles, LA, sa aking, my place. Tapos yung isa sa Simi Valley. One time, so when we would go there, sometimes if we stay up too late, one time I stayed at one of the members' houses because it was napagabi kami. Tapos it would be hard to drive going home. It takes about 2 hours or more. So they said, why don't you just sleep over? And so I said, okay, I'll just stay over. So I slept on the couch. Ganun. Tapos I was sleeping there. Tapos sa gabi, meron pumalit sa someone came to me. It was a little white, like a mixed dog, right? A dog. So I said, there's a cute dog. So I kind of petted it nga. And then after that, I was just sleeping there. And then it went away. I didn't want to follow him because everyone else was sleeping in the house. So I said, oh, that's nice. It's just saying hello to me. In the morning, when I was getting ready to leave, and then I told them, I said, I didn't know you guys had a dog. I said, and then they all look at me funny, like I saw a ghost. I said, yeah, a dog. I said, yeah, a little dog came by here, and I described the color, and she's that, and then came to lick me, and it said, what kind of dog it was, like that. And then they told me that they just lost their dog, and that was the description of the dog. So that was interesting. Then actually, I said it came to me. So I said, that's why I knew there was a dog, because it woke me up. I said, so that's one story. Now another story here naman. So my coworker, Filipina din siya. She was a charge nurse. Her dog was like her kid, no? And she was really heartbroken. Kasi she was really so close to the dog. She was really, parang she really needed that morning time. And then one time, I think she said, she had 2 stories. The first time she's with her husband. Suddenly, they could hear like there's someone, there's no water there, but you could hear the sound of someone drinking water, like their dog in the kitchen, right? So they just felt, that was one story. Then another story naman, she's taking a shower. Tapos, I think she saw the dog came by, and you know what? It left footprints on the carpet. Kasi she has carpet in her bathroom. I don't know how that is, but she had carpet in her bathroom. She even took a picture of it. So that you really see that they're paw prints of the dog. So I had just had 2 questions about animals, a dog in particular. So just wanted to share those 2 things. Yun nga yung itatanong ko sana kasi pero sabi ni Delbert, instinct lang daw. Iniisip ko kasi yung bang ng aso, mariretrieve niya rin yung nung amo niya sa susunod na life niya. Na sila magka-body-body and then pagka na-reincarnate yung aso, magkakaroon kaya siya ng ganung sa yung dati niyang amo, parang ganun. Yung bang human to animal na mariretrieve nila, parang ganun. Ang Human to human, animal to animal lang ba?
Yun yung gusto ko sana tanong. May clarify si Billy na sa animal merong although sa kanila the dominant yung instinct evolution, meron sa kanila yung intelligent evolution din with instinct kasama yon. So meron silang capable na parang thinking pero hindi katulad talaga sa human. Sumasama pa rin sila sa instinctive. So katulad ng mga cats, dogs, mga dolphin whales kasi pwede silang turuan ng math, yung mga crow ganon. Meron silang intelligence evolution at the same time in instinct evolution. Ang ano lang nila is dahil meron silang instinct evolution, hindi nila makontrol. Kunyari, time na magkaroon ng mate, magme-mating season na. Talagang magme-mating season talaga sila. Hindi sila pwedeng pigilan kasi naka-built-in na yun sa ano nila, sa programming nila. So in terms sa tanong niyo Tita Zor, yung bonding niya sa human kasi meron siyang intelligence na kakonte pero hindi naman comparable sa human. So hindi pa rin siya ma-fall doon sa consciousness katulad ng human consciousness. Parang siguro bahagya lang. Pag magkakaroon man siya ng ng reincarnation, uh, specifically dyan sa mga dogs and cats na meron silang intelligence evolution, ang siguro madadala lang niya yung bonding relationships niya sa human is siguro pagka na-expose siya sa human being, hindi siya masyadong wild, katulad ng mga hindi na-expose sa tao na mga cats and dogs. Talagang meron silang hesitant na parang hindi sila kaagad magta-trust. Pero siguro yung mga ganyan na na-expose sa human beings, pag siguro magre-reincarnate sila, not necessarily dun sa amo nila, pero any type of human being siguro, parang meron silang remnant or something na nakukuhang konti na parang ah, hindi masyadong danger yung human. Parang meron silang konting ah, trust siguro, masasabi nating trust, pero hindi 100%. Parang meron silang sigurong reservation na konti na mabait ba to or sasaktan ba ako nito, ganun-ganon. That unlike doon sa mga wild na walang exposure sa mga amo, malayo pa lang parang makikita mo na talagang may defensive mode sila, ganun. Yun lang yung pwede kong opinion ko lang, yun lang yung pwede kong ma-share in terms kung Habang sinishare mo yan, pinipigure out ko na that makes sense. Kasi iniisip ko nga kanina na sa anim na aso na naalagaan ko, talagang meron akong aso na parang aloof siya sa sa tao, parang ganun. Maaari nga na make sense yung sinabi mo. yun Meron. lang po yung pwede kong mas i-share. Unlike sa yung mga wolf pack na yan na hindi exposed sa tao, pag lalapitan natin, makikita nyo talagang sila, naka-defensive mode sila, ganyan. Tapos pag yung mga aso naman, ganun, minsan mapansin nyo, pag pupunta tayo sa mga friends natin, mga babies yung mga aso, may mga ibang babies, parang magugulat ka na, yung sinasabi nila na yung mga aso daw, nababasa daw nila yung tao kung masama or hindi. Kaya minsan magugulat ka. Hindi pa kayo nagkakilala ng aso or yung puppy. Mabait sa'yo. Mabait sa'yo, parang ano yung tape niya, ganun-ganun. Pero sinasabi lang natin na, nababasa niya yung kasi siguro mabait yung tao na yan, ganun-ganun. Pwedeng maaring ganun ang sagot or pwedeng maaring meron siyang evolution dati na nakahalubilo niya ng tao. Tapos meron naman din mga puppies, siguro bago lang yung spirit ng puppies na yon. Wala silang experience sa mga banding ng tao, parang galit sila. Parang ganun. Good Yun idea. lang. Yeah. Yung hayop kasi, marami sa mga kagaya nung ginagawa nating pet o mga pangkaraniwan na mga hayop, meron silang working mind.
At saka may konting concept ng time yan o time duration. Aalis ka, abangan ka niyan kasi alam niya malis ka. May mga concept silang ganun. And then, sa wild naman, yung mga social animal, kaya mga pack dogs, wolf, lions, mga herd type na mga animal. Ah, marunong sila tuminong sa sarili nilang mga body language. Nag-organize sila. Hindi mo naman nagkukwentuhan ng mga wolf, di sila nagkukwentuhan ng mga leon, pero nag-organize ng hunting yan. Sino ang mag-ambush, sino ang magtulak, saan ang killing ground. Meron silang mga ganun. Nakaka-organize sila, may concept sila na wala lang silang masyadong long-term na consciousness na for the next 10 years siguro mamamatay na yung isang anak ko. Wala silang mga ganung concept. Pag nag-start na kung pang gabi sila, nag-start na yung gabi, nocturnal animal sila, mag-start na sila mag-hunt. Yun yung concept ng ano nila, ng oras ng ano nila. Ganun din yung mga gusto sa araw. Pag nag-start na yung araw, kahit pusa mo yan, o yung nasa field yan, alam na nag-start ng araw. Di lang nating alam na tawag dito hanggang saan. Although meron tayong mga nakikita video na mga guard dogs o shepherds na mga aso, ah nandun sila sa farm, binabantayan nila yung mga tupa, pero pag naggabi na, nandun sila sa loob ng barn, natutulog sila kasama mga hayop, nagbabantay pa rin sila. So mayroon silang mga ganong concept na meron silang ginagawa, meron silang para responsibility or mga ganong ganon. So hindi sila yung sabihin natin na hayop lang yan. Nag-iisip din yan, ano lang, hindi nga lang natin masyadong tawag dito, alam kung lahat ba na syllables ng mga kahol nila, intindihan natin kung may meaning yun. Ah, pero kung mga scientists naman, meron naman silang pamamaraan na mame-measure nila yung intelligence ng hayop. Kung sabihin yung dolphin o yung unggoy, at least umaabot ng 5 years old yan. 5 years old na tao, medyo complicated na rin yan kung tuusin. So may yung mga ganong klaseng pangyayari. Yun nga lang, hindi nila kailangan wala sila na yung masyadong swinging waves. Wala silang dinidevelop na gaanong personality, konti lang. Kung ano lang yung ah, tawag dito, normal lang sa kanila. Maliban lang certain circumstances na very extreme palagi yung buhay niya, nagde-develop siya in tandem or nabubuhay siya kasama sa paligid ng mga tao, ano siya ng additional ah, tinatawag natin na bawat alaga natin may kanya-kanyang ugali, karakter, or ano ito, mainitin ang ulo nito, ito, wala pakialam na bero to, mga ganon-ganon. Thank you. Yes, thank you. Thank you, Delbs, for additional info. Salamat po. Ang gaganda ng mga isinagot ninyo. Tawag dito, na-open yung aking mind. By the way, si Sister Baby at saka si Francis, welcome po. Mhm. So, Good evening. Good morning po sa lahat. Good evening po. Nasa topic po tayo ng mga kahayupan. Okay na po. Thank you po sa sagot. Tuloy na tayo, Rich. So, question. If something is preserved in alcohol, does that have an influence? Answer, it does not play any role at all with regard to the liquid. If the mental fluidal power in and of itself is meant, then these are affected by alcohol or formalin as simply also by water. It cannot be preserved. If only those pieces or organs are meant, which are preserved in alcohol or formalin, yes, these also then lose the mental fluidal powers because the preserved things are certainly dead. Respectively, the disease and the liquid contributes to the fact that the mental swinging waves dissolves. So yung ano niya mismo, yung energy or yung power ng swinging waves, pag once na immerse na siya sa malalakas na chemical like alcohol or formalin, nawawala na yung singing waves. Yung structure ng bone or yung organ, the physical features of the bone can be preserved, but the essences,
yung singing waves, it is already been destroyed. So, it cannot be anymore preserved. So, yun lang. Yun ang sabi. So, huwag tayong mag-ano sa formalin. So, next. Wala na question dun, no? Hindi ko po alam, baka meron. Wala naman po. Walang nagre-raise ng hand. Yung sa atin, di ba, nilalagyan ng ano, ng formalin yung ano natin, yung mga disease natin, nilalagyan ba sila? Kasi para hindi ka agad magkaroon ng mga rotten ano sa mukha, yung habang naglalamay. Alam ko meron eh, pero Yung hindi ko alam. bang formalin, yung ba yung mercury na Ano ano? siya with ano siya tita, yung pagpupunta ka sa mga laboratory ng biology, 'di ba minsan mayroon doong baby na dinodonate yung mga animals na nakalubog sa tubig. Actually, yun yung formalin. Baby na nakalubog sa tubig. Meron kami sa high school na dinonate yata ng ano, yung kung parang anonymous. Fetus siya eh, fetus. Sorry, not baby, fetus. Nakalubog siya sa malaking glass jar. Tapos ang sabi ng biology teacher namin, ano yan, formalin, kaya ganun ang ano niyan, hindi siya, Kaya parang mukha. naka-preserve yung ano, yung fetus doon sa ano, oo, nakakakita. So, yung parang liquid na yun yung formalin. Tapos ang sabi naman ang pagkaalam ko, yung ini-embalm sa atin sa mga punerarya, alam ko may form of formalin na nilalagay eh. Tatanggalin yung dugo nung bangkay, and then may ini-inject silang certain amount of formalin. Although hindi siya ganun katapang, para lang maano ng konti yung ano, yung ma-preserve ng konti yung body, para pag nilalamay hindi mo makikita na nabubulok, yung parang ano pa rin, yung parang natutulog lang yung tao. Pero eventually pag nilagay na siya sa coffin ganyan, I think yung gamot na yon ma-oxidize na yun, yung formalin ma-expose na yun sa ano element, so mawawala na din yung bisa ng formalin. Pero siguro naman baka hindi pa penetrated masyado sa bones, baka sa flesh lang. Ayun So pala maari isang one way ng preserving ng skeleton kasi nung last time ang pinag-usapan natin yung mga playaran, yung ice, mm, 'di ba? Yun yung cold ano ba yun? Cold something something malamig. na cold burning, parang Cold ganun ang burn. tawag nila. Ngayon, Mm. yung palang sinasabi mo, naalala ko na yung tungkol sa mga fetus. Pwede pala i-preserve natin yung katawan natin. Magpapa-sealed na lang tayo sa formalin. Nandun pa yung ano, buong buo pa, pati flesh. Pero ano, ang sabi kasi pag once nag-penetrate yung ano, yung formalin dun sa bones, although kahit hindi natin nakikita kasi katulad ng fetus, eventually nakababad yun, mawawala na din yung swinging waves. Physical form, nandoon yung makikita mo yung bone, yung flesh, ganyan. Pero yung swinging waves, yung energy na yun, ano na siya, neutralized na siya, wala na siya. Ah, wala rin pagkukuhanan. Wala din. Pero yung sa akin, yung nasa isip ko, yung sa Pilipinas or yung sa diyan sa States, 'di ba pag pag namatay, yung ini-embalm nila, may ini-inject din silang formalin. Baka pwedeng tumulong yung ano, mayroon kayong opinion guys about diyan, kung sa tingin niyo ba nadi-destroy yon, or hindi naman kasi hindi naman siya nakababad, in-inject lang sa flesh in small amount. Gilbert, Kuya June, meron kayong idea? Since, Yung tungkol sa preservation, ang dramatic example na yung Ferdinand Marcos. Pero may chismis na akala natin preserved,
na parang natutulog lang, but yet may information na wax lang yung nakikita, hindi na siya flesh, Mm. na as a matter of ano raw, yun miski yung katawan mismo, eh, hindi na rin na tip-top, kundi hindi na rin preserved, I'm sorry, hindi na acceptable looking. Isa pang kwento riyan, o isa pang item na pwedeng pagparonan is yung smoking process ng mga brothers natin in the mountain. Yung kanilang mga namayapa, ipinoforma nila na parang nakaupo lang and continuously na-expose sa usok. So, in effect, mummification yun. Mm. Kung yung ba ang tinatawag natin preservation, kung meron bang pinapasok po sa katawan yun, I don't know. At meron din isang monk, buhay pa, sumubo na ng sumubo, ngumuya na ng ngumuya ng isang klase ng dahon na it took some time bago niya tapos yon. At ang effect daw nun is na mamamify yung katawan niya kahit buhay pa siya. Kaya nung siya'y mamatay, it turned out to be mummified, said to be successful yung process na ngumuya siya ng ngumuya ng dahon. Pero tungkol dito sa ating pinag-aaralan, kahit nga raw physically nakalagay sa formalin solution, halimbawa yung fetus o yung heart o yung whatever, physically nakikita natin buo. Pero yung whatever swinging wave it used to have, no longer is there. It has dissolved. So, kung ang back connection ng concern, wala ka ng silbi. Wala na rin silbi yung mga yun. Now, in the case of water, meron ding mga eksperimento na in-expose sa different frequency of sound, nagkakaroon ng iba't ibang pattern, nagkaroon din ng exposure sa mga bad vibes at good vibes, at lumalabas na ang swinging waves vary depending on the source. Pagka bad vibes, walang image na logical na makikita ka. Pero yung good vibes, nagkaka-develop ng magagandang pattern. So in effect, merong nai-store na swinging wave. The question is, for how long will it be with it? Di siyempre, pagka hindi na siya frozen, magiging tubig na lang siya, so dissipated na rin, whatever is the form. Ngayon, yung swinging wave itself, doon sa tubig, wala na rin yun. Wala na rin back connect, wala na rin available for back connection purposes. So, kung balikan ko yung concern mo na nadi-dissipate, although maliwanag naman na it has to take some time bago ma-dissipate, in the meantime na hindi pa nadi-dissipate, it can still be a source of back connection. The moment makumpleto na yung uploading, ibig sabihin, dissipated na, kahit anong gawin ng present individual with capacity to back connect, wala na siyang babalikan. Ang pupuntahan niya ay yung kanyang yung storage bank yung individual na yon, if he has the right frequency to do so. Yun lang ang pwede kong i-contribute pagdating sa swinging wave dissipation. Okay, parang ang sakay ko yung question mo, Richie, na tinatanong mo pag na-injection na ng formalin, okay? So kung iniisip mo yun na ini-injection na gano'n, lahat naman ng namatayan to preserve para sa dibing o sa viewing, ini-injection, di ibig sabihin pala nun, wala din palang sense yung
pagpapaburied natin sa ating skeleton kung magkakaroon ng epekto yung ano, yung chemical na yon sa Mm. pag-i-inject sa atin. Eh lahat Yun yung halos tayo mali except dun sa mga ancient time na talagang pinapahid lang sa skin yung mm, kung ano mang oil man yun na ano. Sa panahon mm, ngayon, hindi pa pwedeng hindi injectionan to preserve para sa viewing. sa viewing. Aha. So, di ibig sabihin nun, mawawala na ng sense yung pagpapaburied natin at iniisip natin na to preserve our skeleton. Di ba? Ang ano ko doon, ang concern, ano naman siguro tita, baka hindi siya ganun kalakas para ma-penetrate niya yung bone para ma-disintegrate kasi ang ano ko doon, ang iniisip ko is baka yung formalin is designed doon lang sa flesh, mag-hold lang siya ng ilang days and then eventually mawawala na yung strength nung strength ng formalin and then that's the time na mabubulok na yung flesh. Baka may certain amount lang na not enough to dissipate na yung swinging waves or to dissolve. Kasi sa flesh, ang pinakaano kasi ng ano is yung bone. So yung flesh, although may swinging wave siya, yun siguro ang unang masisira kasi in-injection na ng formalin. Hopefully, sana nga However, ganun. before siguro Sana nga ganun. ano kaya Yung certain naisip, na hindi tumatagos sa buto. Eh pagka nangyari, parang magiging useless yung tiniisip natin na we're trying to preserve our bone para sa future back connection, di ba? mm, Hmm. Lalo pero na maganda dito sa Amerika, kapag ka namatay ka, ang tagal bago magkaroon ng viewing, inaabot ng 3 weeks to a month bago ka halos. Depende dun sa lugar. Katulad nung yung tiyahin ni Oscar, 3 linggo bago kami mag-viewing sa May 9 pa yung viewing namin. Sabi namin, ganun ka ano, ganun katindi. Eh di, kung i-injection na mo na i-injection na yun. Sa bagay, inilalagay nila sa freezer naman yon. Merong lugar na ano. Pero kahit na, di ba, kung true injection yun, palagay ko, baka mag-go through na rin sa bone niya yung chemical na ilalagay na yun. It's gonna be useless pala ang preserving. So, mas advantage pala sa sa isa mga kapatid natin sa Islam kasi walang ini-inject, huhugasan lang nila, lilinisan, babalutan ng cloth and then at the end of the day lilibing na nila. You know, So, sila on the no. spot, pag namatay, Opo, wala silang bawal sa kanila yung wow. may tutok na mga gamot-gamot. Lilinisan, papaliguan, ganyan, tapos babalutan na ng cloth. Tapos yun, before lumabog yung araw, ang pagkaalam ko, bago mag-sunset, kailangan na ilibing na yung katawan. I think that's much better. Yun ang medyo mas maganda. Kung Mm. yun ganun yun sa panganahon ngayon na. So wala na sila yung mga matagarang burol, ganun, na inaabot ng 2 days, 3 days na, mm, I Yun ang think mas yung maganda yun. mabilisan, parang kinalimutan na kaagad. Ang bilis. Parang ganun. Devs, baka may thoughts ka regarding sa pag-embalm ng natin, katawan pag namamatay. Kasi tinutusukan ng amount of formalin. Devs, Ako meron. ano po kuya? Nagbilin ako sa aking mga mahal sa buhay na in case ako'y mawawala. Dini-discourage ko sa kanila yung viewing arrangement without necessarily discussing on details kung paano gagawin yun. At ang akin, mapropolgo malamang yung mga uh, protocol in terms of embalming.
Kasi in the meantime na walang viewing at naka-freezer lang ako, nasa morgue ko, there's no point para mag-embalm. Unless medical legal requirement, I don't know. So, kung masusunod yung immediate interment without the viewing arrangement at walang requirement ng health aspect, from the freezer, sasakay ako sa coffin, dadalhin ako ng funeral car sa cementerio. So, the least the possibility na magkakaroon pa ng intervention artificially. I don't know how it will be done, pero I have requested it and my daughter has signified her agreement that she understands my request and without even saying it, I am expecting that she will do it. But whatever it will be, depending on who she will be talking with, baka may mga hurdles that will prevent my request from getting accomplished. So, yung immediate burial from morgue to cemetery may have to go through certain protocols pa rin. And also, a strong possibility that because there are other children outside of the country, they can easily justify among themselves that let's wait a little longer. Let's allow our sisters to come home, make plane arrangements, so they can at least see me before interment. And that will take some time. At kung yun yung gagawin, ideal situation, bibihisan din ako noon, prepara rin ako noon. And you know what I mean? And I have nothing. I cannot do anything about it. I cannot. You know what I mean? They can do what they want to do. Yun nga din eh. Yung bang ano kuya, pagka pumanaw tayo, may sapatos ba yung paa natin or wala yun? O depende sa naglilibing? Medyas lang. Walang sapatos. Kasi ang concern ko, kasi kung wala man tayong control sa emotions ng mga maiiwan natin, kasi may tendency baka i-violate nila na hindi nila sundin, lalagyan pa rin ng formalin. Ang naiisip ko, kung hindi nila masunod, yung any hard bone sa katawan ng tao, katulad ng big toe or sa kamay, yung thumb, habang hindi pa nilalagyan ng formalin, putulin nila, tapos ilagay lang nila sa parang container na maliit na walang chemical or something, basta naka-vacuum seal, isilid lang nila sa loob ng kabaong na hindi nakikita. Kung bombahin man nila ng formalin yung katawan ko or something, meron pang isang remnant na toe or thumb na dense bone, yun na lang yung magsisilbing ko na swinging waves na pwedeng pakinabangan na hindi man dissolve yung through formalin. Pwede kaya yun? That's a good idea. Why not? Kasi pagbigyan ko kayo, may viewing. O pagbigyan nyo din ako, putulin nyo lang yung hindi nakikita kasi makikita lang naman sa viewing yung from the shoulder to the head, di ba? Yun lang naman ang nakikita. Yeah. So sabi ko, di win-win tayong dalawa. O, may viewing kayo o may bone ako katago na walang formalin. Actually, sa dinidiscuss natin ngayon, pumasok sa isip ko na mas appreciated ko pa pala talaga yung ancient time na way nila, na siguro kaya ganun yung mga tradition nila is dahil nga sa may nalalaman din sila tungkol sa mga ganyan na pinipreserve, at walang chemical, na kahit hanggang ngayon sa sa part ng Middle East na exercise yan kasi alam nila yun yung ganong siguro. Tama, oo. Kasi yung pinaka last ni Billy, yung sa creation teaching niya, yung last na pinag-iwanan niya ng teaching yung sa Islam So medyo
although na corrupt, may naiwan na medyo okay pa na mga teaching. Yung yan katulad sa pagano ng katawan ng tao, kailangan walang chemical, ganun. Ano na, ilibing na, ganun. O si Insan mo nagre-raise ng hand. Sige. Yes, Francis, may tanong ka. Share ko lang yung na-pan ko rin sa yung parang natagpuan nila yung para ma-make pero ano tawag dito, ma-fight ba siya, pero may kasi liquid sa kanya yung parang para ma-avoid ano tawag dito, ma-decay yung katawan, tapos natuklasan nila yung katawan pa lang is more than 700 parang 700 million years, parang gano'n nata. 700 million years ang katawan nun. So, ibig sabihin nun, sinuuna pa talaga na ginagawa na talaga nila ng gano'n. Gano'n talaga. Pasa-pasa na lang yung mga natin. So, ang lang naman, ang tawag dito. Yung tanong ko sa amin sa mga Muslim, yung inaano nila kung meron ba tulad sa mga nagre-reincarnate na nakikita nila yung past life nila, yung mga Muslim. Parang wala akong tungkol sa mga Muslim na nakikita nila yung past life. Kasi ang kasi sa kanila, di ba, yung tradition nila, within 24 hours dapat may living na agad katawan nila. Yan po. Siguro sa Muslim, ang advantage lang nila kasi may mga back connecting sila, although hindi nila nakikita yung kasi hindi sila nakakonsentrate yung viewing ng past lives nila. Pero in terms sa back connecting nila, maganda yung mga back connecting nila. Maganda yung nila. Siguro pag sila ng mga history nila is madali nilang maalala, madali silang makafamiliarize sa mga ancestors nila. Kasi yung nila is nakapreserve ng maayos ng mga chemical, ganun. So yun ang advantage sa mga kapatid natin na Muslim. Na although di natin sila masyadong natatanong or na-expose about doon sa mga nila heritage, pero makikita natin very rich yung very rich yung culture nila, ang heritage nila, kasi the way na yung paglibing nila is walang formalin, natural yung natural yung way of nila, the way they buried their loved ones, ganun. So dito sa Middle East, ganun din, nakikita natin na preserve nila yung mga historical culture nila, malalim yung nila, the heritage nila, kasi nga yung nila is maganda yung mga back connecting nila, siguro maganda yung mga recalls nila sa mga history nila, mga pakiramdam nila, medyo sila, fine tune sila, so may advantage sila sa mga ganun. Ang naging hadlang lang sa kanila para mag-progress, siguro dahil sa fanaticism sa nila, yung pag maging fundamental masyado yung belief nila sa Islam is yun ang nag-prevent sa nila, yung pag-progress nila sa science. Bale, kung titingnan natin yung history, like Baghdad, meron silang Islam na religion pero hindi pa sila ganoon ka-fanatic. So sa kanila nag-usbong yung mathematics, yung algebra, yung invention ng salamin, yung ginagamit natin pag lumalabo na yung mata natin, marami silang advanced economy, ganun. Tapos may isa lang na, ewan ko sino bang prophet na nagkiklaim na prophet something or parang isang leader na naging masyadong strict siya sa Islam na nawala yung science na yon. So yung science na yon nasira, and then ang nag-take advantage itong Library of Alexandria. Siya na yung naging melting pot kasi natakot na yung mga tao magpunta sa Baghdad. Kasi dati yun yung melting pot, sino-sinong mga Silk Road, yung parang Silk Road dati yan na sino-sino mga tradesman magpunta dyan ng knowledge, kuro-kuro, ganun. So parang open siya.
nung dumating yung isang leader na masyadong fanatic sa Islam, na masyadong extreme yung interpretation niya, natakot na yung mga tao magpunta doon. So, natakot na sila mag-discover ng mga science na iniisip nila baka against sa Islam, putulin yung ulo nila. Na-hamper yung development. So, kung hindi sana yun ganon, maganda sana baka sila yung advanced, sila yung modern Europe kasi maganda yung back connecting nila, hindi sila preserve ng formalin, tapos kung hindi sila masyadong fanatic or fundamentalist, siguro progressive sila hanggang ngayon. Pero yun dahil sa isang na yung tao na yun, nawala yun. So, pumunta sa Alexandria, yung knowledge na naging melting pot sa Egypt, the Library of Alexandria, diyan napunta yung melting pot ng knowledge. So, yun lang. Ang tanong dyan, Rich, sa panahon ngayon na si Billy, kapag ka namatay, do you think hindi siya lalagyan ng any chemical, especially na maraming nagmamahal sa kanya, they want to see the viewing, at saka bagong henerasyon na ngayon, palagay mo hindi siya magpapalagay ng any alcohol or formalin na preserve? Yun din yung sumasagi sa isip ko. Siguro para, kasi baka i-idolize ba siya? Baka siguro ang mangyayari niyan. Kasi di ba parang sa ano pa lang ngayon, sa physical form pa lang niya, hirap na siyang makita, hirap na siyang ganun. Siguro naisip ko, what more pa siguro pag talagang namatay na siya, baka ibabalita lang na umanaw siya, ganun, pwede kayong dumalaw sa puntod niya, ganun. Makawala na yung mga viewing, kasi baka, alam mo, may mga fanatic na viewing, baka pagka pumunta dun sa ano niya, hilahin yung buhok niya, gawing parang agi-agimat, hilahin yung balbas niya or something, basta may mahila lang, yung mga fanatic ko. Or may mga CIA or something, para pag-aralan yung ano niya, kasi di ba ilang beses na siyang inano sa machine, yun parang tawag doon regeneration, para lang medyo mag-extend yung buhay niya. So siguro gusto kunin yung ano niya, or maraming pwedeng possibilities na mangyari sa scenario na mangyari yung mga ganun. Sa akin, opinion ko lang, baka sasabihin lang na namatay na, tapos nailibing na, wala nang viewing, kasi ayaw ni Billy nung yung parang ginagawa siyang yung sa pedestal, yung parang inaangat, yung parang yun siya na maraming tao, dudumugin siya. Ayaw niya na mangyari yung kay Emmanuel, yung dinaanan Oo, na ginanon siya. But anyway, may Malaki posibilidad na. possibility mangyayari from within. Kagaya sa mga karakter ng Jedi. Ayan, sila magpo-promulgate ng mga ganyan kung ano mapapakinabangan nila. Kasi sila yung may counting in-depth na tawag dito sa material. Ang problema lang, no, walang pinagkaiba yan sa Biblia at Quran. After several decades or generation, magti-twist na naman yung interpretation nila at mawawala. Ang sabi sa material is, gawa na nandiyan ang internet, mabubuklat at mabubuklat yung original na hindi na nila pwede basta-basta mabago. Yung iba magagawa nila ng paraan yan, nandiyan ang possibility. Pero tawag dito, hindi na kagaya nung araw na maraming illiterate, ilan lang yung mga nagsusulat, mga scribe, nagagawa nila ng paraan. May gagawa at may gagawa yan, sigurado yan. So, iyon, yung tita, ayon siguro ni Billy ng mga, alam yung maraming attention, ganyan. So, malamang, pag namatay yan, baka susundin niya yung yung kailangan mag-move on na kaagad. Baka sundin niya nga yun sa Islam feeling ko lang. Yung parang pag namatay na, wala na yung CE wala na yung creation energy, so parang iniwan niya na yung katawan. So siguro by logic, sasabihin ni Billy, huwag niyong i-focus yung paglamay sa akin. Mag-focus kayo, mag-aral kayo ng creational energy teaching, kasi everyday may namamatay, everyday may pumapanaw, so it's a normal thing. Siguro baka gano'n ang sabihin niya. So walang special, huwag niyo ko iyakan. Kumbaga, iyakan niyo yung mga problema niyo, yung mga loved ones niyo. Baka gano'n ang maging niya, maging And outcome. besides, it's supposed to be dapat ganun kasi nandito sa sinusulat niya
na Mm. alam niya siguro sa sarili niya na hindi kailangan i-preserve yung body niya para meron siyang maging back connected kung darating pa yung panahon na Mm. siya, i-reincarnate pa or magkaka-mission ulit siya or whatever, 'di ba? Nakita mo, dinaanan niya yung mga ancient Mm. time ng mula Enoch na Nicodemus na ang dali niyang nakuha lahat yung saling buhay na inabot niya na 1,000 years na dinaanan niya. Kasi nga, Mm. wala yung mga before. Kahit nung after Emmanuel, di ba, si Muhammad, dahil napunta rin lang sa Muslim, sa middle part, ang tradition ay preserved din eh. Halos lahat ng dinaanang buhay niya, na niya, di ba? Na nakuha niya na kaya ganun siyang katalino dahil nga sa na-evolve, yung totally evolve niya at dinaanang buhay niya is lahat nakapreserve dahil sa tradition way. Ngayon, kung sa kanya mabe-break yun at palagay ko hindi nga siya magpapa injection or anything. Palagay ko ipapalibing niya na agad yung sarili niya. Ang tanong Ganun din. doon, saan, anong plano ng mga core group at ano ang suggestion ng mga playeran? Kasi lahat yan may consequence yan. Hindi Mm. ba niya Libing na natanong agad. lang? Hindi niya ba natatanong sa playaran niya na anong balak niyang gawin? Alam niya kailan siya mamamatay or ano yung mga signs na malapit na siya. Ang ano lang kasi doon, gaano kalaki yung center na pwedeng private, wala makapasok kung doon siya ilibing, unmarked grave. Kahit sabihin natin nandun siya sa center, unmarked grave, paano mo kaya yung buong bundok para mahanap mo lang yun? So limot na Mm. yun. Di Malamang man niya ano kailangan ng ano eh. Di man niya kailangan ng buto eh. Diretso sa universal conscious block, universal block eh. Diretso sa doon kumukuha ng mga wisdom at saka Sabagay, highly ah, evoluted na siya. kaya nga naisulat niya yung GOT kasi bawat part doon, pag pinakiramdaman mo yung style ng pagpapaliwanag, nag-evolve siya habang papunta ka na sa likod ng libro. Ibig sabihin, yung style nung panahon nung kung sino yung dating si Enoch, si Elijah, yun yung mga the way sila mag-isip at a word na available. Hanggat sa dumating ka na sa puwet ng GOT, masyado ng modern na yung or present time na halos yung mga terminologies or medyo in advance na. Nandun na yung CE, wala pa sa mundo ang CE, sa atin ini-introduce na ang CE. So on and so forth. Saka maalala nyo, Billy is the last prophet. Kung magre-reincarnate man yung CE na gamit ni Billy ngayon, it is no longer as a prophet. As an ordinary person, pwede. Mm. Maalala nyo rin yung libingan ni Emmanuel sa India, although merong indications na doon siya, not so many people know about it. Wala ngang marking na Emmanuel yun or Jesus Christ yun except yung footprint na mayroong butas na dalawa. In the same way, if you will recall sa Talmud Emmanuel, miski yung tomb na ginamit para kay Emmanuel were demolished or destroyed para hindi na pagmulan pa ng idolatry. Given that, hindi malayo that the arrangements for Billy will be towards something modest din na maiiwasan ang idolatry. Yep, ganun din yung nakikita ko. Parang ayaw niya ng Mamiminimize, hindi maiwasan. Meron at meron gagawa ng big big malaki mas malaki next big rocket yan after Catholicism. So daming mamumuhunan diyan o gagawa ng paraan. Lalo na kung after 200 years pagulo ng pagulo ang mundo. Gagamitin niya yung mga mga
teaching ng mga material at teaching ni Willie na o di ba pinagsabihan na kayo 200 years ago lang na ito bla bla bla, hindi kayo makinig, pagulo ng pagulo ang mundo. Nakasabi naman sa material na for the next 800 years palala ng palala ang panahon ang mangyayari sa kapaligiran, gera, gutom, catastrophe, calamity, etc. etc. So nandyan yan. Siguro isinadya mangyayari yan, payagan nila mangyayari yan para at the same time magkanda halo-halo na lahat yan, na-spread siya at the same time mag-isip na rin yung tao. Kasi yun naman ang sinabi sa material, bandang huli nakapag-isip na ang tao. Hindi mo siya makapag-isip kung di siya ma-expose sa mga ganyang-ganyang panloloko o panlilin lang. Kailangan magamit pa rin yung Billy material sa panliling lang and then ma-review nila personally o sino man yung grupong lumalakas na maipakita na ganito ang unang paliwanag niyan. So after 800 years, parang nabagok na sila natanggalan ng helmet yung mga koloko nagkaisip-isip na. Thank you. Tapos merong palatandaan para malaman daw na, siyempre pag pumanaw si Billy, may sasabing, ako na ang reincarnation ni Billy, ganun, ganyan. Maraming mga false, Billys na magki-claim ng title na reincarnate. So, meron silang, palatandaan para malaman daw na kung peke or hindi. Doon daw sa may part ng niya, sa rib part niya, may birthmark na parang tinusok ng lancet pero medyo malabo na. So, yun daw yung palatandaan na in case babalik si Billy pero hindi na siya babalik sa prophet gaya sabi ni Kuya JS. Pero malalaman mo yung niya na yan yung CE ng lineage ni Nicodemo or ni Billy, yung CE niya. Pag meron siyang scar or parang birthmark dito sa may rib cage, kung paano tinusok si James Emmanuel nung lancet. So, yun daw yung palatandaan. So, pag wala yun, mga false yan, false teachers, kunwari, ganun. Pero kung babalik man si Billy, hindi naman siya magpo-proclaim na, alam ko yung isang ordinary person na hindi siya herald. Yun lang, thank you. Speaking of Mark, just lang, ngayon lang ako magkukwento ng out of tune. But anyway, naalala ko lang kasi yung Mark. Sabi ko dun sa anak ko, meron siyang birthmark sa likod na para bang akala mo ba, sabi ko, anak ko, nung unang kabuhayan mo, nabaril ka siguro sa likod. Kaya ka ako ganito, ganyan. Kasi di ba nga napag-uusapan natin yun, na itatopic natin noon, way back before. And then, nung makita nung mister ko, sabi niya, paano to? May balat ako sa puwet. Sabi niya ganyan. Ano to? Binugbog ako, pinalo-palo ako sa puwet na kinamatayan ko. Porket may balat, yun na agad daw isinasabi mo. Sabi ko, I don't know kako, narinig ko lang kako nun yun sa pag-aaral natin. Kaya ko lang natatawa lang ako habang nagkukwento ka tungkol sa birthmark ni ni Billy. Dahil lang doon sa balat sa puwet ng asawa ko. Okay, si Sabi niya, Francis nag-raise na. sino? Sige, go ahead. Sino yung nag-raise ng hand? Kaya ako, kuya, yung baby ko kasi, kuya, yung birthmark niya nasa likod ng ulo niya. Yung iiyak lang siya, yung doon siya nag-appear. Pag hindi naman siya naiyak, wala. Tapos yung sa anak ko naman, yung sa lalaki ko, nasa rib cage yung nasa gitna. Pula lang din siya. Pula lang yung maliit na pula na yung birthmark. Yung pula yung mga mga birthmark nila. Yung sa baby ko naman, nag-appear lang siya pag naiyak siya. Pag hindi naman, hindi siya kita. Yun lang, sir. Pag sa baby, pag umiiyak, namumula sila yung talagang ng mga oxygen, talagang banat sila kung umiyak. So, pag namumula yung balat. Hindi, lumalabas yung birthmark niya dito. Yung pulang birthmark niya, lumalabas. Pag naman, hindi siya lumalabas. Siguro meron yung manipis na parang melanin, hindi lang masyado halata yung melanin pigmentation.
Tapos yun nga, pag umiiyak siya, nagiging pronounced kasi yung namumula siya, so parang mas lalo siyang ma-enhance. Pero pag normal siya, hindi lang siya pansinin, ganun. Parang ano lang, yung melanin niya hindi ganun ka-visible. Siguro pag iiyak siya, ganun. Opo, yung sa lalaki ko naman, sabi ko siguro dyan kasi natak siguro nung pan. Binibiro ko yun. Kasi nasa gitna talaga ng rib cage niya. Yung pula niya. Yung sa Ah, tawag dito, solar plexus ba tawag? Hindi. Ang tawag dito yun. Dito sa, medyo sa kanan, sa rib cage lang din. Sa gitna, ang gitna talaga. Yun lang to. Okay, 6:41 na. Mag-isang topic na lang tayo para at least matapos natin na ano. Tuloy na natin, Rich. Richie, naka-mute ka. then, it is therefore the case, if someone let themselves be cremated, that the mental feudal powers which had been stored, e.g., in pieces of jewelry as well as in the walls of the room, etc., are then too weak to be able to still fulfill their task? Mahabang sagot ka. Answer. Objects must be in possession of the human being for many years or decades. He or she must be constantly around them so that the mental feudal powers can store themselves in them and last for a long time. What holds the mental swinging waves for quite a long time is the skeleton of the human being. But somehow, there still seems to be a misunderstanding with regard to the destruction of the mental fluidal powers. When the deceased body of the human being is cremated, then only the mental fluidal energy of this body and of the skeleton is destroyed, but not all other fluidal powers which has been stored in rooms, in places, in things, or other objects. Furthermore, only the mental swinging waves which are stored in the skeleton are of pure mental evolutive significance, while the stored mental fluidal powers in objects, rooms, in places, practically also have a buffer function. Thereby, it is meant that these stored mental fluidal powers also serve to resolve consciousness and psyche-based upsets and problems, and indeed in wise when the mental fluidal manifestations are called forth. Question. Mental fluidal powers are fundamentally not in free space. Answer. The mental fluidal powers which are radiated are swinging waves, which contains energies and powers and which fix themselves in any objects such as walls, ceilings, floors of room, in the floor, masonry, in trees, as well in places, but also in all possible objects and materials, etc. Therefore, these swinging waves float for only a very short time within free space, in order to then stored immediately within any material. The greatest, strongest, and most important mental swinging waves, energies, and powers, however, are deposited in the body, in the skeleton, in which case this serves solely and exclusively for the mental block evolution, and indeed both in the current life of the human being, when he or she creates and uses the mental fluidal powers, as well as in stored form. When the originator of the mental swinging wave has died, and the new personality uses this through back connection for his or her mental evolution. So, yun nga ang sabi. Walang karoktong yun? Wala na ba? Parang Hanggang doon lang ba naka-preview. yun? Wala na. Wala na. So, Okay. kasi nung sa mga objects, hindi siya updated na singing waves kasi from time to time yung mga bagay-bagay na yun sa mga room. Umaalis ka,
yung mga jewelry, tinatanggal mo. Tapos pag nag-travel ka ng ibang bansa, nagbakasyon ka sa mga ibang lugar, wala kang ano doon, wala kang deposited na singing waves kasi yung pinuntahan mong lugar, sabihin natin may mga meeting or seminar ka, nag-aaral ka doon ng ilang buwan. So, doon mo na-deposit yon. Tapos pagbalik mo, may putol na doon sa ano, doon sa pag bumalik ka sa bahay mo, may putol na doon na story or something. So, meron siyang kinabang pero hindi ganun siya ka-updated. So, ang pinaka-updated talaga na swinging waves na up to the last minute is yung talagang bones natin. Yun ang in-explain dito. Pero hindi naman sinasabing ano na walang pakinabang yung mga gamit. Meron pa rin siya kahit papaano pero konti na lang. Tapos, yung last, ano pang sabi? Kung nagre-radiate ba in free space, meron siyang radiate pero hindi siya ganun kalakas kasi ang malalakas na swinging waves is yung sa mga objects and skeleton kasi yun yung source parang nagre-radiate lang siya sa free space habang nagre-radiate siya. Medyo mahina yung ano, humihina yung kumbaga sa cell site, sa cellphone, yung cell tower. The more malapit ka sa cell site, malakas yung signal. The more na palayo ng palayo ka kasi free space palayo ng palayo ka, mahina din yung signal nung cell site. So ganun din sa mga swinging waves ng objects na the more na malapit ka doon, malakas ba, the more na palayo ka, mahina siya. So yun yung explanation niya dito sa mental fluid powers in free space. Crazy opinion. Crazy idea na pumasok sa isip ko. Sabi niya, mental fluidal power are fundamentally not in a free space. Okay? Habang nagpapaliwanag ka kanina, biglang pumasok sa isip ko nung sinabi mong umuulan, ganun. Siguro kaya siya wala sa free space kasi yung factor na yung air, rain, and ano, nagpo-flow, pinaan siya, tag dito, nagiging hindrance. Kasi sabi nga, di ba, pag nababasa or anything, walang nagwa-wash out yung any ano 'di ba yung fluid or powers or anything na naka-store halimbawa na sa sing-sing pag na-wash mo yon mawawala. So ganun din sa bagay kaya siguro wala siya sa free space kasi nga yung factor na pag umuulan o kaya yung hangin, yung moist, yung ano ganun. Yun lang Yep. yung biglang pumasok sa isip ko, hindi kaya may ano yun, may factor yun, kaya it's not sinasabi dito na fundamentally not in a free space. Yeah, parang nagtanong siya, not in free space. So sabi, therefore, the swinging waves float only for a very short time within free space in order to then stored immediately within any material. So, nagfo-float lang siya very short time. Tapos siguro yung nga, pag may mga disturbance like strong wind or siguro yung mga rain or fire or something, wala na nadi-dissipate na siya or nani-neutralize na siya. Ganun. Ang nakikita kong major difference between skeleton and the other things around us ay yung density ng material of the skeleton. May pagka, ano yan may pagka, what's the right term? Ceramic ba yan? O may pagka, parang parang complex chemicals. Kung titingnan yan under the microscope, may mga spaces in between yan Parang mga sapot lang ng gagamba na may mga butas-butas, pero merong magkakaduktong. So, anong point ko doon? Ang point ko doon is, iba ang density ng material ng skeleton kumpara sa density ng all other materials, including minerals and crystals outside the body. Pero dahil yung crystal is also medyo
complicated din, it's a good storage pa rin kumpara sa ibang materials. So yung birchstones are crystals. So nakakatulong yun sa meditation process, just like how they're doing it at the center. Yung mga jewelry attracts more swinging wave kumpara dun sa sopa na inuupuan mo lang na leatherette or fabric or what. So yung type of the material dictates the complexity of how this will absorb the swinging wave. And the more complex it is, the longer it will be retained and the easier back connection can happen. Yeah, tama po kuya, lalo yung mga dense and precious materials, malakas mag-ano ng swinging waves. Ano yan, may structure kasi sila. Yung crystal and metal, metal pag tiningnan mo yan sa electron microscope, di ka makakita ng bakal. Crystal din na makikita mo. Yung buto, meron din yang mineral na may characteristic din ng crystal o yung structure na yun. Yun na tawag dito, nakaka-deposit yun din yun. Kaka-absorb or nakaka-retain swinging waves. So, ang ano na lang doon is, ang isa sa idea na sinabi dito is yung palagi mong paano ba natin maano yun? Palagi mong kunwari sa dwelling place, palagi ka nandun. Or doon sa bukid, may paborito kang puno ng akasya doon, lagi ka nagsisilong doon kung farmer ka o whatever, almost every day, tanghali, doon ka natutulog, magdi-deposit din yun. So, nandun yung mga kwento minsan ng speculation ko to itong isang to, na yung may mga puno, may nabubuhay dyan o may nakatira. Or sinabi dito sa sa libro na meron nga ganong possibility na di-deposit kahit sa puno yan. Kasi madalas niya hanggang sigurong tumanda na siya. May mga puno naman kasi na more than 100 years old, 200 years old. Alam natin yung mga ibang mga puno binamagit ng mga lola natin sa mga kabayanan panahon pa daw ng Kastila, nandun na yun at kinukwento na lang nandiyan pa rin yan. So meron siguro mga tao na madalas doon, tambay, magpagsilong, siesta. So ito namang mga kung sinong mga uto-uto, pagkwento pag napadaan ng gabi, kung anong nakikita. Yun lang. Yeah, pwede yun, pwede yun, Delbs, yung mga old tree na lalo na sa panahon ng Kastila na maraming taong na-expose doon or mayroon talagang taong habitual na talagang pumupunta-punta doon. Tapos siguro pag pumanaw na, tapos may labay na tao, napapamanifest niya yung mga swinging waves na yun. May nakita akong tao doon na nagtumpok-tumpok panahon ng Kastila. Pwede yun. Possible nga. Okay, I'm back. Tag dito, nag-restroom kasi ko. By the way, kontrahin ko yung sinabi ko kanina, no? Actually, hindi kontra, hindi. May pumasok sa isip ko kasi na yung factor ng yung nabanggit kanina sa not is priest, fundamentally na not in a free space. Biglang pumasok sa isip ko na paano nga pala yung mga telekinetic na mga ano. So, kung in that sense, nagkakaroon din ba ng factor yung mga space na hindi ka makakonekta or iba yung pagka-conscious, yung conscious mind mo. Halimbawa, gusto kitang mental telepathy, Richie, ganon. Nagkakaroon ng hindrance ba yung brain o yung panahon na alam mo bumabagyo dito or ano, hindi kaya nag-go through, wala kayang anong ganong style
o reason bakit hindi ako ano sa'yo. Kung sakasakali lang. Ang Kunwari mga high evoluted tayo, kunwari lang. Hindi, alam ko namang hindi ganun kadali yung ano. Pero there is a thing na naalala ko pa nung binabanggit ni Delbert na napapansin niyo ba, halimbawa na pinag-uusapan natin si Pedro and maya-maya nasasabi niya na, oh, speaking of the devil, kasi paparating, nase-sense mo yung pagdating niya. So kung meron kang ganung klaseng mga hinagap sa sarili mo, na ano, kahit maliit lang na portion ng meron kang abilidad, nagiging factor kaya ang atmosphere sa panahon na hindi siya mag-work dahil sa sama ng panahon or something na ganun. ano kasi pag binasa natin yung book ng Might of the Thoughts, yung thoughts daw, ano daw yan, unhindered, kumbaga unstoppable. So can penetrate anything or any material na bagay. So ganun daw siya kalakas yung thoughts na yan. So if we follow the definition ng book ng Might of the Thoughts, hindi siya ma-stop kahit may rain or something, talagang powerful siya. So siguro yung mga hindrances lang siguro is yung receiver. Pag hindi maganda yung antenna niya, yung sabihin natin, ang ano kasi yung kung magde-delve tayo doon sa primary telepathy, hindi yung isa yung spiritual telepathy, yung nakaka-travel sa galaxy, yung ano mo, yung thoughts mo na mabilis. Yung primary telepathy is parang, ang impression nun is parang may bumubulong na voice sa tenga through the use of pineal gland na i-interpret yun. So parang ginagamit niya yung medium ng tenga mo na doon maano yung words or yung thoughts na marinig mo, something ganun. Yun ang sabi. So pag maayos yun, yung ano mo, yung pineal gland, yung ganyan, maano mo yung thoughts, mararamdaman mo yun, yung nagsisend ng thoughts sa'yo na ano yung message, something ganun. Yun ang pagkaintindi ko sa sinasabi doon sa Might of the Thoughts, na if you're using the primary telepathy to send na information na gano'n, yun daw yung description na maririnig mo parang minute voice na sa tenga, masyadong parang whisper, kailangan nasa parang tahimik ang lugar para maano mo siya marinig, gano'n. So, talagang magka-define na magkaiba pala ang fluidal energies na nag-i-store sa mga object, skeleton, and everything sa fluidal powers ng mental power natin pala, ganun. Exactly. Magkaiba. Although the Magkaiba. same ano yan, magkadugo lang yan. Napagtulungan ka tuloy. Magkadugo lang. Magkadugo lang yan, kaya lang yung isa medyo may pagkasinto-sinto, ito namang isa genius, parang ganun ba na. Pero kung parehas mo maa-absorb naman yun, that will be great, di ba? Yung ano. Kung ganun Depende ka yan sa ka-sensitive. evolution. Depende rin Correct. sa evolution. I see. Ay, si Kung highly Francis evolved nag-raise ka, ng you can hand. do it better. Francis, go ahead bago tayo magtapos. Ay share ko lang, meron kasi kanya way of communication natin ng telepathy na. Bale sa crowd, ganun, pwede na i-communicate. Yung isang tao lang talaga na parang bubulungan lang. Parang seamless telepathy sa sabi ni Puro. Meron lang silang parang device na pwedeng kuhan lang. Isang tao lang or ilang tao lang ang pwede makakarinig nun. Yung kung may sasabihin tayo, ilan lang yung way of communication na parang siya yung mass telepathy na-develop na nila ngayon. Yun lang po. Yun yata yung voice to head. Parang weapon ata yun, Franz. Pero Meron wala sa siyang wala siyang, kung for example, ako wala akong kahit anong device na sa katawan ko. So, yung parang way of kwan lang ba, yung sounds na maglo-locate sa'yo, tapos yun, maririnig mo yung sounds. Ikaw lang nakakarinig, pero yung katabi mo hindi maririnig. Yun po. Merong experiment na ganyan pero hindi ko alam kung group ang nakarinig. Sa ano yun
Nag-start yun sa World War II, yung radar, may dumaan na tao doon sa Navy. Parang may narinig siyang mga click-click na sound. Tapos parang in-exploit yata yun ng Tapos minsan ginagamit yun sa mga civilian para mabaliw. Parang file yata sila ng case sa US kasi parang may existing technology. Parang may nag-replicate nun na wala kang telepathy ganun pero yung sa tenga mo yung bone, yung sa may eardrum, yung conduction, may device sila na parang microwave. Babarilin nila, i-focus nila sa head mo nun. Tapos may binubulong sila na ganyan-ganyan. Kaya pag nagpa-check sila sa akala nila nababaliw sila kasi may narinig silang voice. So, hindi ko alam kung weapon niya ng CIA para yung ma-discredit yung mga kalaban nila na gawin nating yung to, ah, para sabihin meron siyang mental problem. So, may mga ilang gano'n na nagrereklamo na pag nagpunta daw sila sa particular lugar na ganito, may kung ano-ano daw silang naririnig. So may in-explain naman na ilang scientists na may existing technology, parang ni-replicate nila yun na may mga tao doon na umupo, tapos may binaril silang microwave, tapos sinabi, isulat nyo sa papel ano yung naririnig nyo, tapos sinusulat nila na hello. Tapos sabi, hello din yung nilagay namin sa machine. So medyo nababahala sila kasi ganun ka yung technology na refine, na meron na pala. So, kung ano meron yung mga CIA na sophisticated, pwede nilang i-target yung mga tao na gusto nilang palabasin na baliw, tira-tirahin lang nila everyday ng ganon. So, mababaliw ka, parang may naririnig ka everyday, every night. May bumubulong-bulong sa'yo. So, yun, nakita ko lang yun somewhere siguro mga 5 years ago na may ganong klaseng Mag, web. magandang pa pala yun sa mga sa mga kidnapping na lugar, ano yun, tawag dito yung nag-negotiate ng usapan. Bulungan lang yung sa wag Pero na gawin. kung meron kang helmet, may barrier siguro yun. Pag maganda yung yung barrier mo, hindi makapenetrate yung microwave na yun. Kasi hanggang maano lang yun microwave technology lang yun. Unlike dun sa mga telepathy, kahit anong lagay mo sa ulo, makapasok siya. Yung power of the mind, yung telepathy. Yun lang. Thank you. Okay, 7:02 na tayo. Any final thought or like Sister Rebecca, I haven't heard your voice. Anything na you want to share, na pick up for your final message po natin? Opo. Ang nakuha ko lang po maikli lang na doon po sa pinag-uusapan po natin. Since sabi po sa pag-uusap natin, yung water ay nakakatulong para mabawasan yung mga fluidal energy na yon kahit saan pa siya nakalagay. Na para ba yung na-compare ko, limbawa, damit na mantsahan. Sa simula, matapang pa yung mantsa na nakamarka doon. Pero habang ito nilalaban, habang ito'y nababasa, di ba nagfe-fade siya. So, ganun din sa ganun din yung pagkaintindi ko sa pinag-uusapan natin na possible ba na kahit sabihin na yung ating skeleton, although not cremated, dahil nakabaon siya sa lupa, pwede rin ba na possible na mag-fade siya o tuluyan siyang mawala habang dumadaan yung panahon? Yung mga memories na yun, yung mga naka-storage na yun, yung nakuha niya, yung na-accumulate niya, possible ba na mawala yun? Yung sa material side, which is ang bones or mga things, objects, over time mawawala yon kasi isa sa back connection yon. Nandun pa naman din yung overall consciousness block, tapos yung memory block, which is hindi yun coarse matter or hindi material. So meron pa rin another way sa back connection na
pag na-evolve ka na, mariretrieve mo yung mga moments or mga wisdom or something event na pivotal doon sa evolution mo or sa development mo na marirecall at magagamit mo. So hindi hindi siya nakadesign na mangingilan-ngilan, madaming paraan na mag-back connect. Yun lang. According sa material. So naisip na ni creation na what if masira ang planet, mag-migrate yung spirit sa ibang planet, nadurog na yung or nasunog na yung dating material existence ng mga pinagdepositohan. So pag lumipat siya sa pinaka-planet na nagmamatch yung level ng evolution ng CE niya, and then pwede na siya mag-continue ulit, pero doon na muna siya huhugot sa mga memory block o mental block at saka sa overall consciousness block kasi nawala na yung So meron pa rin fail safe na mga pamamaraan si creation. Thank you. Naturally, Thank you po. magdi-dissipate in time. Natural yon, expected yon, mawawala talaga. Kahit yung nasa skeleton, mawawala in the sense na ita-transfer, i-upload. Hanggat nandoon pa yon, back connection is possible. Kung wala na ang back connection, hindi na posible dun sa bones na yon. Pero yung communication or yung pagkuha ng information from other sources, posible. One among which is yung individual storage bank, planetary storage bank, cosmic memory bank, universal memory bank. So, theoretically, na wala man sa buto, hindi naman mawawala, strictly speaking, dahil merong paglalagakan. On the other hand, yung mga dots and dashes na yon, yung mga activities na nai-record doon, gagamitin yon for the purpose ng future lives na kakailanganing maranasan ang similar situation na naranasan ng nakaraang mga buhay. So therefore, it will be a lot easier kung merong way to back connect even if it is from the storage bank. Kung wala yon, magkakaroon ng pagkakataon na mag-experience na naman siya to start the ball rolling. Magde-develop na naman siya ng in the process, madidevelop niyo yung essence of wisdom na automatically na naman yung essence of wisdom na yon mawawala na rin doon sa storage bank kasi pupunta na yon diretso sa creational energy. So there is really no reason to back connect from the skeleton or even from the storage bank. Kasi ang panggagalingan na noon ay yung consciousness, subconsciousness, unconsciousness on the spiritual side of the spectrum or of the situation. Anything material, hindi na relevant. Yan lang muna. Cynthia, any thought for that? Para sa final na rin. Cynthia, paki-unmute po. Bumalik na ata sa tulog si Cynthia. Ikaw, Richie, any final thought na rin doon sa pwede masagutin yung kay Sister Rebecca? Ayun nga, yung sa mga bone, yung sinasabi niya kung maka-retrieve tayo ng memory or something, dagdagan ko yung sa ni Kuya John. Hindi pa tayo nasa stage ng evolution para talagang yung exact memory ang makuha natin. Ang given lang tayo sa current stage ng evolution natin is mga inspiration.
So, yung mga swinging waves na makukuha natin sa mga back connecting, hindi siya yung talagang vivid na pangyayari or something ganun. May mga ilan siguro yung mga medium na gifted talaga magko-concentrate sila ganun. Pero given the normal day na naglalakad ka, na i-feel mo yung singing waves na yan, ganun. Ang alam ko, ang sa akin, my personal opinion ko dyan is mga hints of inspirations. Ganun, na kailangan mong i-work out. Parang yun ang ano ng CE. Na parang yun ang design niya na hindi sa ibibigay lahat na talagang makikita mo na nangyari detail by detail kasi sa ano nga evolution natin, but hints of inspiration. So kailangan mong pagtrabahuin yun yung mga hints of inspiration na yan. And then yung nga after some time yung mga bones na yan, not naman yan sa forever or permanent, it will dissipate or disintegrate through time. So kailangan ma-workout natin yung dapat i-workout para hindi din sayang, ganun. Para hindi na maulit o ulitin yung dapat ulitin. Ganun. Yun lang. Thank you. Dito, appreciated ko, Sister Rebecca, yung logic na ginamit mo tungkol sa paglalaban ng damit na yung magwawash and then hindi lahat mawawala kahit na nawash yan ng tubig. Ganun din naman sa pinag-uusapan natin kanina. Ang kinakatuwa ko lang kasi yung related do sa pag-aaral din natin ng espiritismo na laban mo man yung kung may dumi yung damit na yun, makikita mo, mababakas mo pa rin yung dumi. So, di ba nga, clean slate tayo dumating, nabahira ng dumi, nilaban, and then, dahil nga may mancha pa, pagbalik mo, yung kumbaga, yung sa reincarnation na pinapaliwanag nila Delbert Ritchie tsaka nila Kuya Jun na babalikan at babalikan mo pa rin. Kumbaga, in related sa logic na ginamit mo, babalikan at babalikan mo pa rin yon morally hanggang sa matutunan natin yung na yung damit na yon maging malinaw na. Nasabi nga ni Kuya Jun, sasama na sa CE, yung anything na, halimbawa na tatlong mancha yon yung na-clean out mo yung isa o dalawa, sasama na sa CE. Tapos yung another na natitira pang gagamit, ano mo na naman sa susunod na buhay natin. Natutuwa ako kasi parang nag-work yung mind ko habang nagpapaliwanag tong tatlo na to kanina in related doon sa mo sa ginamit mong damit na nilaban. Any opinion, Francis or Ruel or Ate Cynthia? Kasi 7:30 na, ano ko na ng i-close ko na ng hanggang 7:30. Okay, Francis, any? Di na po. Thank you. Okay, si Ruel kasi nasa work. Sister Rebecca, are you okay na po? Thank you. Or any Opo. comment ka po Thank doon you sa po mga sa sinabi niya? Yes po. Thank you po sa paliwanag. Kasi naiugnay ko din po. So meaning, yung ginagawa po, may basis din po yung sa medium, may basis din na yung mga tinatanggap is somewhat possible. Sabi nga po ni Kuya Richie, kung capable siya, makukuha niya pero not exactly the way it is. Pero may basis na pwede siya, possible siya, pwede rin siyang maging not possible. So, thank you po sa paliwanag. Clear na po. Na-clear na po sa Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang dami kong natututunan lagi sa linggo-linggo na lamang sa inyong mga tag dito. Hindi, ano man terdo, hindi malikain kundi sa matalinong mga pag-aano ninyo, pag-sharing po ninyo. Salamat sa inyo. Hanggang sa muli. Salamat po, Salome. Good night. Good Probably morning. next week, Bye-bye nandito po. na si Renz. Salome, Okay. bye. Bye-bye po. Bye-bye po. Magandang Salamat buhay. po. Salome. Bye.
Salamat.